Dominant Protector. Credit to the author. 2311-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bagamat hindi nagsumbong sa pulis ang sugarol, kumalat na ang balita sa underworld. Sa huli, umabot ito sa kanta ni Amara sa pamamagitan ng bibig ng isang impormante. Hindi ito iniulat ng sugarol, ngunit hindi ito maaaring baliwalain ni Amara. Ito ang pangatlong kaso ng kidnapping, at parang napaka-agresibo ng kidnapper. Sa isang maliit na bayan sa hangganan. Gabi na nang magising si Jelay, at bumalik si Terence sa realidad mula sa Jade Space. Gising ka na. Ano pakiramdam mo? Nakatulog ako ng mahimbing. Ito ang pinakamapayapang tulog ko nitong mga nakaraang araw. Si Jelay ay puno ng enerhiya. Bumalik tayo pagkatapos nating kumain. Sabi ni Terence. Ayaw na niyang manatili pa rito. Ang mga bagay ay ginawa dito, at oras na para bumalik. Sige. Tumango si Jelay. To be honest, gusto rin niyang bumalik, masyadong delikado si Rockland, at gusto niyang bumalik sa lalong madaling panahon. Inayos ni na Terence at Jelay ang kanilang mga bagahe at sabay na lumabas ng kwarto. Nagbayad sila ng bill sa unang palapag at pumunta sa parking lot sa likod ng inn. Nanlaki ang mga mata ni Terence, at pagkaraan ng mahabang panahon, nagmura siya, F***, where's my car? Nawala ang Grand Cherokee ni Terence. Umalis sina Terence at Jelay sa border town kasama ang kotse sa parking lot sa likod ng inn. Dahil umalis si Terence sa ilalim ng pagsasaayos nitong, naiwan ang kotse sa parking lot ng inn. Isa itong open-air parking lot, ngunit hindi inaasahan ni Terence na mawawala ang kanyang sasakyan dito. Si Jelay naman ay nagulat din, hindi na niya na-check ang sasakyan pagkabalik niya sa inn, dahil akala niya dito na ito tuluyang ipaparada at hindi mawawala, pero ang bakanting parking space ay sumakit ang ulo niya. What should we do? Nag-alinlangan si Terence. Sasakyan lang iyon, at sa totoo lang, hindi siya nakaramdam ng sama ng loob. Ngunit iba ang sasakyang ito, ipinamaneho niya ito sa Ice Palace, at ito ay isang kasamang sumama sa kanya at kay Trixie sa mga huling araw ng kanilang pinagsamahan. Siya ay may espesyal na damdamin para sa kotse na ito, at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito binago. Ngayong nawala ang sasakyan, ayaw itong bitawan ni Terence. Napaisip siya at nagpas siyang hanapin ito. Mas mabuting tanungin ang mga lokal na gangster tungkol sa ganitong uri ng bagay. Kung tutuusin, ilang araw nang nawala ang sasakyan, at hindi niya alam kung nasa border town pa ito. Tatawagan ko ang lokal. Naisip ni Terence ang lokal, ang lalaki ay isang lokal, pagkatapos ng lahat, kaya natural na siya ay may kaalaman. Dinial niya ang numero ng telepono ng lokal na kontak, at mabilis na kinuha ng lokal na kontak ang telepono. Hello. I'm a local expert. Local, ako ito. Ilang araw na ang nakalipas, humingi ako ng tulong sa iyo para makapunta sa bayan ng Rockland. Sabi ni Terence. Kuya, ikaw pala. Babalik ka. Magpapadala ako ng susando sa'yo. Natuwa ang mga lokal nang marinig ang pangalan ni Terence. Nakabalik na ako, hindi mo na ako kailangang sunduin. Sabi ni Terence. I see. Then you're here for. Medyo nadismaya ang lokal nang marinig na bumalik si Terence. Parang hindi niya makukuha ang perang ito. Hinahanap kita dahil may itatanong ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi na bababa ang reward kaysa dati. Sabi ni Terence. Arg. Hindi problema yan. Kuya, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Local expert ako. Nang mabalitaan ng local expert na may trabaho, natuwa agad siya. Ganoon pa rin ang Dragon Inn. Halika, hintayin ka namin sa pasukan. Sabi ni Terence. Sige, pupunta ako ngayon. Masayang sabi ng local expert. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ay dumating na ang lokal na may dalang sirang Jetta, at masigasig siyang lumabas nang makita niya sina Terence at Jelay. Kuya, hinahanap mo ako. Mag-usap tayo sa loob, sabi ni Terence, itinuro ang inn. Hindi makaalis sina Terence at Jelay ngayon, kaya ibinalik nila ang dati nilang silid at hiniling sa lokal na umakyat sa itaas.
Sarado ang restaurant ng inn, kaya hindi sila makakain. Ngunit walang pakialam ang lokal na eksperto, narito siya para kumita ng pera. Sinundan niya si Terence sa kanyang silid, na upo, at naiinip na nagtanong, "Kuya, may kailangan ka bang gawin? Nawala ko yung kotseng dinarayo ko dito kanina. Ikaw ay taga ron, maaari mo ba akong tulungang malaman kung saan nagpunta ang sasakyan?" Tanong ni Terence. "Oh, nawala yung sasakyan. Grand Cherokee ba yun?" Naalala pa ng lokal na eksperto ang kotse ni Terence. "Tama, iyan na." Nakayukong sabi ni Terence. "Ito." Kumunot ang noo ng lokal na eksperto at sinabing, "Brother, patawarin mo ako sa pagiging mapurol, pero hulaan ko kung aling grupo ng mga tao ang maaaring nagnakaw ng kotseng ito, ngunit ang kotse na ninakaw nila ay hindi na mababawi. Ang iyong Grand Cherokee ay hindi masyadong maganda at hindi gaanong halaga. Kuya, gusto mo ba talagang bawiin? Ang kotse ay may espesyal na kahulugan sa akin." Sabi ni Terence. "Nakikita ko. Ngunit kapatid, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ito ay hindi madaling gawin." Ang lokal na eksperto ay mapait na ngumiti, na halatang natatakot sa isang bagay. Masasabi ni Terence kung ano ang iniisip ng lokal, ngunit ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pagpapaliwanag. Gusto lang niyang malaman ang resulta sa lalong madaling panahon, 200,000. "Gusto kong malaman kung saan dumaan ang sasakyan bukas ng umaga, kaya mo ba iyon?" Narinig ng lokal ang presyo ni Terence at huminga ng malamig. Ang isang ninakaw na Grand Cherokee na tulad nito, isang kotse na hindi mailipat, ay maaaring ibenta ng 100 hanggang 200,000 sa black market. Si Terence naman ay nag-aalok ng 200,000 para lang makakuha ng kotse, malasakit talaga siya sa sasakyan. Gayunpaman, mayroong isang magandang kasabihan, ang mahiyain ay namamatay sa gutom, ngunit ang matapang ay namamatay. Kahit na may ilang panganib sa pagtatanong tungkol sa bagay na ito ay 200,000 dolyar. Ang lokal na eksperto ay hindi maiwasang matukso. "Okay." Biglang tumayo ang lokal na eksperto at namumula ang mukha, "Kuya, huwag kang mag-alala. Iwanan mo ito sa akin. Aayusin ko ito bukas ng umaga. Naniniwala ako sayo." Sinabi ni Terence na naniniwala siya sa lokal, ngunit hindi siya sigurado kung ang lokal ay may kakayahang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang nawawalang sasakyan. Ang lokal na dalubhasa ay tumakbo palabas ng silid na puno ng lakas, gamit ang kanyang mga koneksyon upang makakuha ng impormasyon. Gusto lang ni Terence ng impormasyon sa kinaroroonan ng sasakyan, hindi niya ito mahanap pabalik. Hindi ito masyadong mahirap para sa lokal na eksperto. Napaka-importante ba ng sasakyan na ito? Hindi inakala ni Jelay na gagasto si Terence ng 200,000 para mabili muli ang kotse. Alam niya na ang kotse ay binago, at angkop para sa malayuang paglalakbay, ngunit hindi mahalaga kung ito ay nawala, hindi na kailangang dumaan sa lahat ng problema upang maibalik ito. 2,312. It's quite memorable, ako ang nagmaneho ng kotseng ito nang ipadala ko si Trixie sa Ice Palace. Ito ang huling lugar na pinagsamahan natin. Ang kotse ay mas mahalaga kaysa sa halaga nito, sabi ni Terence, medyo emosyonal. Nakikita ko. Tumango si Jelay bilang pag-unawa. Actually, I just wanted to try and stay here for one night. If there's no news by tomorrow, then forget it. Sinusubukan lang ni Terence na aliwin ang sarili. Masasabi ni Jelay kung ano ang iniisip ni Terence. Gayunpaman, nagulat si Terence, ang lokal na eksperto ay bumalik sa susunod na umaga. "Kuya, may balita, may balita." Excited na sabi ng local expert. "Oh, may balita ba talaga?" Kumurap si Terence, siguradong talento ang lokal na lalaki na ito. Nasaan ang sasakyan? Wala na ito sa isang maliit na bayan sa hangganan. Ang nagnakaw ng sasakyan ay isang lokal na grupo ng mga magnanakaw na tinatawag na Bird 3. Ninakaw niya ang kotse dahil lang may plakang dayuhan ang sasakyan mo at walang gumagamit nito dahil matagal ka nang nakaparada sa likod ng ina ito, kaya kinuha niya ito. Pagkatapos, sa halagang $100,000, ito ay ibinente sa isang organisasyong nagtutulak ng droga na tinatawag na Red Conch. Nabalitaan ko na ito ay dinala sa kalapit na lungsod ng Chingram upang maghatid ng mga droga.
Ang lokal na eksperto ay nagsabi. Chinguan City. Red Conch. Naningkit ang mga mata ni Terence habang nanunuya. Red Conch na naman. Gusto sana niyang lumipat sa pulang kabibe na ito pabalik sa bayan ng Rockland, ngunit may nangyari na nagpilit sa kanya na umalis. Ngunit hindi niya akalain na ang sasakyan ay dadalhin ng mga pulang kabibe sa unang araw ng kanyang pagbabalik. Mabait ang mga taong ito, at kung hindi sila hahabulin ni Terence, hahayaan niya sila sa pagnanakaw ng sasakyan. Si Terence ay may espesyal na pagkamuhi sa pulang kabibe, hindi dahil sila ay lumaban kay Thomas o inagaw si Trixie, ngunit dahil sa panggalan. Hindi ito mabitawan ni Terence. Ang mga tao at puwersang sangkot sa pagkawasak ng armadillo ay pinatay ni Terence isa-isa, tulad ng karaniwang bahay na si York noon. Kahit na sinusuportahan sila ng Hidden House York, maaaring sirain sila ni Terence sa gusto niya. At ngayon, ang pulang kabibe ay isang sangay lamang sa bansa, na may koneksyon sa Firewolf Gang at sa pamilya Tegan, ngunit maging sa Firewolf Gang o sa pamilya Tegan, sino sa kanila ang hindi binaligtad ni Terence ang mundo? Dahil nasagasaan niya sila, walang dahilan para palayain niya sila. Ang hindi niya inaasahan ay ang Chinguan City ay napakalapit sa isang border town. Oo, nasa malapit na Chinguan City. Iyan ang headquarters ng Red Conch. Tumango ang local expert at sinabing, "Kuya, parang espesyal ang plaka ng sasakyan mo." Mukhang kinikilala ito ng kanilang mga tao. Binili nila ito ng walang bargain para sa $100,000. Gayunpaman, kung pupunta doon ang kotse, natatakot ako na mahirap itong ibalik. Espesyal. Naturally, ito ay espesyal. Ang kotse ni Terence ay ibinigay sa kanya ni Thomas, at ang plaka ay pagmamay-ari ng Supernatural Investigation Bureau. Kaaway ito ng Red Conch, paanong hindi nila makikilala ang sasakyang ito? Malinaw na ito ang pinakamahusay na sasakyan upang maghatid ng mga droga. Nakuha ko na. Salamat sa impormasyon. Hindi ko hahanapin ang sasakyan. Ibigay mo sa akin ang iyong account number at maglilipat ako ng $200,000 sa iyo. Si Terence at ang lokal ay hindi gustong makahanap ng kotse, ngunit si Terence mismo ay hindi pinabayaan ang pulang kabibe ng ganoon kadali. Tumango ang lokal na manager, alam niyang umalis na ang kotse patungo sa punong himpilan ng pulang kabibe. Kahit na si Terence ay isang golden class, hindi siya papasok sa The Tiger's Den. Nagkaroon ng Earth Class late phase peak sa Red Conch Organization, pagkatapos ng lahat, at si Terence ay isa lamang golden class. Mamamatay lang siya kung pumunta siya. Bagamat may nakita akong impormasyon, maaaring hindi ito gaanong magamit sa iyo. Bigyan mo lang ako ng $50,000. Hindi madali para sa akin na makakuha ng $200,000. Masyadong mapagkakatiwalaan ang mga taga ron sa pagnenegosyo, kaya naman matagal na siyang umaasa sa linyang ito ng negosyo. Maraming umuulit na customer na hindi isang beses na deal. Hehe. Tapos $100,000 yon. Hindi nagpumilit si Terence na magbayad ng $200,000 dahil ayaw niyang maghinala ang mga taga ron. Salamat kuya. Ay treat ba kita ng almusal? Ang lokal na eksperto ay kumita ng isang halaga ng pera at napakasaya. No need, balik na tayo. Sabi ni Terence. Sige, next time na lang. Hindi ito pinilit ng lokal na eksperto. Pagkatapos mailipat ni Terence ang pera sa lokal, iniwan niya ang inn kasama si Jelay at sumakay sa travel bus palabas ng border town. Si Terence ay hindi tumawag ng taxi sa hangganang bayan, ito ay magtataas ng hinala mula sa mga lokal na puwersa. Hindi nila ibebenta ang mga ito, ngunit sino ang nakakaalam kung ang mga pulang kabibe ay may mga mata dito? Nais ni Terence na bunutin ang mga pulang conch na kapangyarihan sa Northland, hindi niya sila bibigyan ng anumang oras upang maghanda o huminga. Napagpasyahan mong hawakan ang pulang kabibe. Naguguluhang tanong ni Jelay nang makababa sila sa mahabang bus at tumungo sa short distance na tren. Oo. Tumango si Terence, hindi para sa kotse, kundi para sa isang kaibigan, isang patay na kaibigan. Huminto si Jelay. Na-curious siya nang makita niya ang malungkot na mukha ni Terence, ngunit natatakot siyang mahawakan ang malungkot nitong nakaraan. Nag-alinlangan siya at hindi nagtanong. Nakaka-curious ka ba? Tumingin si Terence kay Jelay, bumaantong hininga.
Hindi, kung may nangyari sa akin at kay Chester, tatayo ka pa rin para sa amin. Sabi ni Jelay. Pagdating natin sa Chingram City, humanap ng hotel na matutuluyan at magpanggap na wala kang contact sa akin. I'll act alone for the rest of the things. Sabi ni Terence. Ang lungsod ng Chingram ay isang malaking lungsod, at bagamat ito ang punong tanggapan ng Pulang Kabibe, hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang bagay na labag sa batas. Pansamantalang ligtas si Jelay sa hotel. Sumakay ng taxi sina Terence at Jelay pagkarating ng Chingram City, at pumunta sila sa isang hotel para manirahan. Kung naiinip ka, maaari mong kontakin si Chester at ang iba pa. Ligtas na tayo ngayon, may gagawin ako at babalikan kita pagkatapos. Ngunit huwag mag-alala, hindi ito dapat maging isang problema. Ito ay magiging mas madali kaysa sa Rockland, sabi ni Terence. Ilalagay mo ba ang makalangit na network at 1,000 silk mask? Hindi ko kailangan dito, sabi ni Jelay. Maganda din yan. Kukuha ako ng isa sa Heavenly Network at pwede mong itago. Yung 1,000 thread mask, kaya ko rin isuot. Buti na lang nagagawa ko ang mga bagay nang walang iniiwan na ebidensya. Tumango si Terence, hindi tinatanggihan ang alok. 2,313. Hindi 100% sigurado si Terence na kaya niyang bunutin ang Pulang Kabibe mula sa lupa. Kung tutuusin, isa lamang itong sangay sa bansa. Mas mabuti kung hindi niya ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bago siya nakipagdigma sa Pulang Kabibe. Hindi niya nais na makaakit ng hindi kinakailangang gulo. Pagkalabas ng hotel, pumunta si Terence sa isang lugar kung saan walang tao at nagsuot ng maskara. Ang hitsura ng maskara ay iba para sa lahat ng nagsuot nito, ngunit hindi ito maaaring baguhin ayon sa iniisip ng isang tao. Sa madaling salita, lahat ay magbabago sa isang tiyak na anyo pagkatapos itong maisuot. Ang Terence na may maskara ay ganap na naiiba mula sa dati. Ang Terence noon ay hindi nakakapinsala at maaraw, ngunit ang Terence ngayon ay isang malamig na mukha na Diyos, hindi dapat guluhin, tulad ng isang taong mula sa underworld. Huminto si Terence ng taxi at dumiretso sa conch bar. Ito ang kuta ng Pulang Kabibe. Gayunpaman, ang conch bar ay isang medyo malaking bar sa ibabaw. Ang mga mamahaling sasakyan ay nakaparada sa harap ng bar, at ang mga tao ay dumarating at umaalis. Ito ay abala at masigla. Ito ay hindi mukhang isang problemang bar sa lahat. Nandito si Terence para alamin ang mga bagay-bagay, kaya ginagampanan niya ang papel ng isang binata na pumunta rito para uminom at magsaya pagkatapos mawala sa trabaho o sa pag-ibig. Siya ay mukhang malamig, ngunit kung si Terence ay nagpapakita ng isang malungkot na ekspresyon, hindi ito makakaakit ng pansin. Dahil mag-isa lang dumating si Terence, hindi siya nagdadrive kaya walang nakapansin sa kanya nang pumasok siya sa bar. Natagpuan ni Terence ang pinakamalayo na mesa at umupo, at lumapit ang isang waiter para magtanong kung ano ang gusto niyang inumin. Isang kaibigan ang nagpakilala sa akin sa lugar na ito. Ano ang espesyal sa mga ulam? Kinuha ni Terence ang menu at binuklat ito. Rainbow Whiskey is our bar's signature wine. It's sweet and not get you drunk. It's smooth in texture. You can try it, sir. Inirerekomenda ng waiter. Okay, isang baso, isang plato ng mani at isang plato ng prutas. Sabi ni Terence habang ibinalik ang menu sa waiter. Okay, sir. $362 ang total. Sisingilin kita ng $360. Pakibayaran muna. Binanggit ng waiter ang order ni Terence. Naglabas si Terence ng $400 na perang papel mula sa kanyang pitaka at ibinigay sa waiter. Ang natitira ay ang tip mo, panatilihin ang sukli. Salamat. Kumurap-kurap ang waiter at kinuha ang pera. Hindi mukhang mayaman si Terence, at medyo depressed ang itsura niya. Hindi niya akalain na magtitip si Terence sa kanya, at medyo pinagsisihan niya ito. Napakamura ng mga inuming inirerekomenda niya. Parang hindi nagkukulang sa pera ang lalaking ito. Ngunit nag-order na sila, kaya ang waiter ay maaari lamang maghintay para sa pagkakataon na magrekomenda ng mas mataas. Matapos ihain ang order ni Terence, humakbang ang waiter sa gilid, pinakanak ang nakatingin kay Terence ang kanyang mga mata. Si Terence ay isang maingat na tao, at natural, nakikita niya ang iniisip ng waiter.
Bahagya siyang napangiti sa kanyang puso, nag-aalala lang siya na hindi siya makahanap ng sinumang mag-iimbestiga, at lumapit sa kanya ang waiter na ito. Nag-act siya at inubos ang baso ng whiskey sa isang lagok bago casual na kumagat ng knot. Inabot niya ang kamay niya at tinawag ang waiter. Waiter! Sir, may order po ba kayo? Tumakbo ang waiter na may malaking ngiti sa kanyang mukha, nakita niya ang makapal na stack ng cash sa wallet ni Terence kanina. Hindi malakas ang alak na ito. May mas exciting ka ba? Napaka-technical ng pagsasalita ni Terence, gumamit siya ng stimulation, hindi mas mahusay na alak, na nagbibigay sa mga tao ng espasyo para sa imahinasyon. Ang conch bar na ito ay angkutan ng pulang kabibe, at si Terence ay hindi naniniwala na walang anumang drug trafficking dito. Imposibleng hindi alam ng mga waiter na ito ang inside story. Siyempre, para sa mga ordinaryong customer, ang mga taong ito ay hindi nagbebenta ng mga gamot. Pagkatapos ng lahat, ang panganib ay masyadong mataas. Ngunit ito ay naiiba para sa mga mayayamang customer. Ang mga taong ito ay malamang na maging mga umuulit na customer. Pagdating ng oras na iyon, naghihintay ang waiter ng high commission. Gaya ng inaasahan, nagbago ang mukha ng waiter nang matapos ni Terence ang kanyang pangungusap. Hininaan niya ang boses niya. There's ecstasy here. Sir, do you want to have some ecstasy? It's not that interesting. Hindi interesado si Terence. Forget it. This is not Rockland. I can't buy white noodles here. Get me some ecstasy. Si Terence ay naglalaro ng husto upang kusa ang waiter ay sakam, at si Terence ay hindi natatakot na ang waiter ay hindi kukuha ng pain. Ang bayan ng Rockland. Natural na alam ng waiter ang lugar na ito. Hindi ito kalayuan sa hangganang bayan. Lalo na sa isang waiter na tulad niya na ilang taon nang nagtatrabaho, marami siyang alam na inside information tungkol sa conch bar. Siya ay natural na nagbebenta ng puting pansit, ngunit sa mga mayayamang regular na customer lamang. Ang ilan ay naibenta ng maramihan, at mas kaunti ang mga individual na customer. May impluwensya ang pulang kabibe sa bayan ng Rockland, kaya normal lang na may mga nagbebenta ng puting pansit. Kung ang customer na nasa harapan niya ay nanatili doon noon, it would make sense. Nipatikip ng ngipin ang waiter sa naisip. Nagpasya siyang subukan si Terence. Kung talagang isang mayaman na customer si Terence, maaari rin siyang makipagnegosyo sa kanya. Kung tutuusin, inggit na inggit ang waiter sa iilang tao sa paligid niya na dating waiter. Sila na ngayon ang naging gulugad ng kalakalan ng droga at kumikita ng maraming pera bawat buwan. Binigyan niya si Terence ng 2 table tas at binigyan ni Terence ang waiter ng isa pang $400 na nagpasaya sa waiter at medyo nahihilo. Kinuha ni Terence ang tableta at itinapon ito sa kanyang bibig. Siyempre, mabilis ang mga kamay ni Terence sa simula, at mayroon siyang martial uncle na isang Diyos ng pagnanakaw. Madali para sa kanya na ipalagay sa waiter na naubos niya ang tableta. Bahagyang nagulat ang waiter nang makitang kumakain si Terence ng 2 tableta ng sabay. Ang tableta ay hindi masyadong malakas, ngunit maaari itong magdulot ng mga problema kung ang isa ay umiinom nito ng labis, maliban kung ang isa ay isang matandang naninigarilyo. Sila ay immune dito, kaya walang dapat ikatakot. Tila si Terence ay isa sa mga maalamat na lumang naninigarilyo. Nakita ng waiter na siya ay ganap na maayos pagkatapos uminom ng ecstasy pill, at masigurado siya na si Terence ay isang adik sa droga. Ang boring. Nung kinain ko to a few years ago, may naramdaman ako. Ngayon, wala na akong nararamdaman. Umiling si Terence, puno ng panghihinayang ang mukha. Ito ay katulad ng jelly beans. Hindi ito nakapagpapasigla. Hoy! Kuya, kung gusto mong makahanap ng mas exciting, meron kami dito. Saglit na nagatubili ang waiter at sinabi sa mahinang boses. Mas kapana panabik. Kalimutan ito, ang presyo ng puting harina dito ay dapat na mas mahal kaysa sa ibang bansa, at ang kadalisayan ay hindi sapat na mataas. Walang kahulugan ito. Sabi ni Terence habang winawagayway ang kanyang kamay, na parang walang pakialam. 2,314. Hoy, kuya, tama ka. I can guarantee you that the goods here are the purest you have ever seen.
Sa presyo naman, siguradong mas mahal ang retail price kaysa wholesale price, pero ang presyong makukuha mo dito ang pinakamababa sa bansa. Ang waiter ay nagtatrabaho sa Conch Bar sa loob ng maraming taon. Isa rin siyang panlabas na miyembro ng Pulang Conch Bar, kaya natural na alam niya ang ilang mga lihim. Ang Pulang Kabibe ay isa sa pinakamalaking internasyonal na organisasyon ng pagtutulak ng droga, at ang Kabibe Bar ay isa sa mga kuta ng kalakalang pakyawan ng droga. Maraming dayuhang mga ngalakal ang nagpunta rito upang kunin ang kanilang mga paninda, kaya ang waiter ay naglakas loob na magyabang. "Oh, give me some to try." Sabi ni Terence na interesado sa sinasabi ng waiter. "Sir, if you're interested, please come to the private room with me. After all, this is a public place." Maingat na paalala ng waiter. "Sige, alis na tayo." Tumango si Terence. Masayang inakay ng waiter si Terence sa isang solong silid. Ang mga tao ay nagpunta sa mga bar para sa kasiyahan nito, at kakaunti ang mga tao ang mag-order ng isang silid. Uupo sila sa bulwagan, sa bar counter, o sasayaw sa dance floor. Sa makatuwid, ang paggamit ng pribadong silid ay napakasimple. Maliban sa mga kabataang lalaki at babae na nawalan ng kontrol, ito ay para rin sa mga bisitang pumunta rito para magdroga o magpalit ng droga. Ang palayaw ng waiter ay Martilyo. Halos 5 taon na siyang nagtatrabaho dito, mula sa isang waiter hanggang sa isang panlabas na miyembro ng Pulang Kabibe. Siyempre, wala siyang mga nagawa. Maliban sa sweldo at komisyon ng isang waiter, wala siyang ibang kinikita. Nang makita na siya ay naging kontak ng maraming mga boss ng droga, si Martilyo ay labis na nagseselos. Gayunpaman, ang kanyang kapalaran ay hindi masyadong maganda. Karamihan sa mga taong nakilala niya ay mga random na customer lamang. Ang mga taong tulad ni Terence ay hindi kumita ng malaki kahit gaano pa sila kayaman. Pero kung ikukumpara, kontento na siya sa isang mayamang customer na tulad ni Terence. Kung tutuusin, hindi naman madalas na nakatagpo siya ng drug lord na pumunta rito para magbenta ng droga. Matapos makapasok sa silid, tumingin si Terence sa paligid. Napakaliit ng kwarto, na may lamang sofa at coffee table. Walang iba, at ang mga dekorasyon ay hindi rin masyadong maluho. Ito ay talagang isang lugar para sa mga kabataang lalaki at babae upang magbulalas at mga adik sa droga. "Sir, ilan ang gusto mo?" Pagkapasok sa private room, diretsyong nagtanong ang Martilyo. "Ano ang presyo?" tanong ni Terence. 500 kada gramo. Sabi ng Martilyo. 500. Talagang hindi ito mahal. Si Terence ay hindi isang adik sa droga, ngunit dahil sa panggilan, binigyan niya ng labis na pansin ang Pulang Kabibe at ang mga drug lord na ito, lalo na noong nakikipagkalakalan ang Kalbong Lobo sa OTD. Si Terence ay gumawa ng magaspang na pagkalkula at nalaman na ang presyo ay 3 hanggang 4 na dolyar kada gramo. Ito ay 500 lamang kada gramo dito, kaya ito ay karaniwang 80 dolyares. Ang retail na presyo ay hindi mataas. Kung iisipin, ang Kalbong Lobo ay nakikitungo sa maraming dami, at ang presyo sa tinggian na merkado ay maaaring kasing mahal ng 2 hanggang 300 dolyar. Of course. Nasabi ko na rin na very advantageous ang prices natin. Nakahinga ng maluwag si Chewie matapos marinig ang mga salita ni Terence. Magsimula tayo sa 5 gramo. Naglabas si Terence ng 3,000 dolyar mula sa kanyang pitaka at ibinigay ito sa Martilyo. "Kunin mo lang ang natitira bilang tip." "Salamat, salamat." Kinuha ng maso ang pera at naghanda ng buong sigla. Hindi pa banggitin ang komisyon para sa 5 gramo ng puting harina, ang 500 dolyar tip lamang ay sapat na upang mapasaya ang maso. Hindi nagtagal, bumalik ang maso at binigyan si Terence ng 5 self-sealing bag at isang set ng mga kasangkapan sa pagsuso ng harina. He smiled eerily. "Sir, please enjoy your meal. There's a handphone here. You can call me anytime and you can contact me. My name is Malat." "Sige, pwede ka nang umalis." Kumilos si Terence na parang hindi na makapaghintay at iwinagayway ang kanyang kamay, senyales na umalis na ang Martilyo. Pagkaalis nila, nagpanggap si Terence na nagsimulang pag-inom ng droga.
Siyempre, hindi talaga kaya ni Terence, hindi siya tanga. Maaaring gamitin ng mga practitioner ang chi para pilitin na palabasin ang lason, ngunit kung talagang gagawin niya ito, maghahanap siya ng gulo. Siya ay nagkaroon ng maraming mga adik sa droga noong siya ay nasa isang misyon sa Virgin Forest sa ibang bansa. Nakita na niya sila noon, at nagsimulang manigarilyo ng ganoon. Siyempre, ginagawa ito ni Terence para makita ng mga taong nasa surveillance side. Hindi niya alam kung naka-on o hindi ang surveillance camera ng kwarto, pero kahit na nakita ni Terence ang camera, wala siyang balak na sirain ito. Ginagawa ito ni Terence para ibaba ng kabilang partido ang kanilang bantay at gamitin ang martilyo para makipag-ugnayan sa isang big shot. Kung tungkol kay Terence, ang hanay ng malet na aktibidad ay ang conch bar lamang. Ito ay kuta lamang ng pulang kabibe, ngunit hindi ito ang punong tanggapan. Nandito si Terence para manggulo, at kung lalapit lang siya at manggugulo, itinago na ng mga tao sa likod ng mga eksena ang balita. Si Terence ay isang maliit na prito na nabasag ang bar at nakakuha ng maliliit na fries, hindi niya magagawang saktan ang pulang kabibe. Si Terence ay parang humihinga, ngunit talagang pinipigilan niya ang kanyang hininga. Nasayang lang niya ang $3,000. Pinindot ni Terence ang call button sa kwarto, at hindi nagtagal, pumasok ang martilyo. Paano ba kuya? Okay lang ba ang purity? Nang makita ang masayang mukha ni Terence, sinimulan siyang tawagin ng martilyo na bro para maibalik si Terence bilang regular na customer. Oh, hindi masama. Kinaway-kaway ni Terence ang kanyang kamay, kuhaan mo ako ng 2 inumin. Medyo nasasabik ako. Iinom ako para pakalmayan ang sarili ko. Sige kuya, sandali lang. Masayang tumakbo palabas ng silid ang martilyo, mabilis na ibinalik ang 2 baso ng juice at inilagay sa harap ni Terence. Magkano ito? Tanong ni Terence. Hoy, kuya, minamaliit mo ba ako sa pagtatanong nito? Ang dami mong tip, kaya nasa akin ang katas na ito. Natural, hindi mababayaran ng maso si Terence para sa 2 pang baso ng juice, hindi naman ganoon kamahal, kaya nagpa siya itong kumilos ng bukas palad. Alright, then I won't argue with you. Maupo ka at uminom sa akin. Sabi ni Terence habang tinutulak niya ang isang baso ng juice sa maso. Sige. Sumangayon si Mallet, gusto rin niyang makahanap ng pagkakataong magkaroon ng relasyon kay Terence. Gusto niyang makita kung makakabili si Terence ng mas maraming puting pansit ng sabay-sabay at kumita ng mas maraming pera. Ito ang dahilan kung bakit niya tinatrato si Terence ng juice, at ngayong iniimbitahan siya ni Terence, natural na sinamantalan niya ang pagkakataong maupo. Kuya, paano kita haharapin? Pawang tawag sa akin ng mga tao sa kalye, pwede mo akong tawaging Brother Natoy. Sanay na si Terence na gamitin ang pangalan ni Natoy, kaya muli niya itong ginamit. Brother Natoy? Haha, napakalakas ng pangalan na ito. Brother Natoy, nasiyahan ka ba sa mga paninda sa aming tindahan? 2,315. Not bad, at least walang problema sa purity. Tumango si Terence, katulad ito ng mga kalakal na dinala ko noon. Sa totoo lang, ginagawa din ng aking barkada ang negosyong ito sa ibang bansa. Ang iyong mga paninda ay kasing linas ng mga kalakal na dinadala namin. Mahirap isipin na makakahanap kami ng mga ganitong kalakal na napakataas ng kadalisayan dito. Tama, hindi ko niloko ang kapatid ko ha. Sabi ko nga mataas ang purity. Si Chewie ay nasiyahan sa kanyang sarili, ngunit nabigo sa parehong oras. Kaya ginagawa din ito ng gang ni Terence sa ibang bansa. Hindi ba ibig sabihin noon ay one-shot deal ang araw na ito? Medyo ayaw niya. Gayunpaman, tulad ng martilyo ay hindi gustong sumuko, muling ibinuka ni Terence ang kanyang bibig, ngunit ang presyo ay itinuturing na mura para sa tingi, ngunit ang presyo ng mga bilihin ay medyo mataas. Brother Natoy, gusto mo bang kunin ang mga paninda? Biglang napuno ng saya ang puso ni Chewie, at hindi niya maiwasang magtanong. Gusto kong kunin ang mga gamit, ngunit tiyak na hindi ko ito makukuha sa iyo. Sabi ni Terence, sadyang naglalaro ng husto para makuha. Masyadong mataas ang presyo dito. Oh!
Ano ang presyo ng mga dating bilihin ni Natoy bro? Mabilis na tanong ni Chewie. Nakakakuha ako noon sa isang overseas drug lord na tinatawag na OTD. Mga $4 o $5 iyon. Bigla na lang nawala si OTD, at hindi ko siya makontak, kaya kinailangan kong maghanap ng bagong source. Sabi ni Terence. Nahanap mo na ba si Natoy? Ang puso ni Chewie ay napuno ng lubos na kaligayahan habang patuloy siyang nagtatanong. Hindi pa. Nabalitaan ko na may supply ng mga bilihin sa bayan ng Rhyl-Ida, kaya naisipan kong pumunta doon para tingnan. Pero, hindi ako pamilyar sa lugar at wala akong alam. Wala akong makitang paninda, kaya plano kong pumunta doon at tingnan kapag may oras. Sabi ni Terence, na nagpapanggap na nanlulumo. Matapos marinig ang mga salita ni Terence, gustong tumawa ni Chewie. Ito ay isang makajos na pagkakataon. Iniisip pa rin niya kung paano niya magagawang makipagnegosyo kay Terence sa katagalan, at ngayon ay inihatid na ito sa kanyang pintuan. $4 o $5, iyon ay isang napakataas na presyo. Alam ni Hammer na ang mga taong nakapaligid sa kanya ay minsan ay nagsusupply ng droga sa mga drug lord, at direkta nila itong ginagawa sa conch bar. Wala silang pananagutan sa pagpapadala ng mga gamot sa labas ng hangganan, at karaniwan nilang ibinababa ang presyo sa $2 o $3. Ang mga malalaking gamot na iyon na ipinadala sa hangganan ay nagkakahalaga lamang ng $3 o $4. Ang presyo ni Terence ay medyo kaakit-akit sa kanya. Pao, kung interesado ka, pwede kong kausapin si boss. Bagamat hindi ko alam kung kakayanin natin ito sa pinakamababang halaga ng $4, ang $5 ay dapat na walang problema. At kung marami ka nito at mayroon kang sariling paraan upang maipalabas ang mga ito, matutulungan kitang mag-apply upang makita kung makakakuha ka ng mas mababang presyo. Sabi ng Martillo. Oh. Hindi ka naman nagsisinungaling sa akin ah. Hindi makapaniwalang tumingin si Terence sa Martillo. Isa ka lang bar, maliit na retail store, paano ka magkakaroon ng napakaraming stock? At sa murang halaga. Hehe, to tell you the truth, may international drug gang sa likod ng boss natin. Kung interesado ka, pwede kitang isama sa boss natin. Sabi ng Martillo. Si Terence, sa kabilang banda, ay maingat na tumingin sa Martillo. Nilakihan niya ito ng pataas at pababa, ngunit sa huli, parang nakapagdesisyon na siya, nagngangalit siya at sinabing, sige, manguna ka. Brother Natoy, hindi ka mawawala kung magtatrabaho ka sa amin. Don't worry. Tuwang-tuwa si Hammer at mabilis na inilabas si Terence sa silid, sa ganitong paraan, nasa basement. Tumango si Terence at naglakad papunta sa hagdan sa ilalim ng karatula na nagsasabing, Staff Passage, no customers. Itinulak ni Mallet ang pinto at pinababa si Terence. Ang unang palapag ng basement ay talagang daanan ng staff, at nakikita ni Terence ang mga abalang waiter na naglalabas ng mga plato ng western na pagkain at merienda. Tila ang unang palapag ng basement ay ang kusina. Ang ikalawang palapag ng basement ay isang bodega, na nag-iimbak ng mga bagay tulad ng red wine. May mga waiter din na naglalakad pabalik-balik. Sa ibaba, ang ikatlong palapag ng basement ay medyo walang laman. Walang tao doon. Tila ito ay isang junkyard, na may ilang bote ng alak, bote ng inumin, at ilang kahon ng pagkain na random na nakatambak. Gayunpaman, ipinagpatuloy ng maso si Terence pababa sa ikalimang palapag, na ganap na naiiba sa ikaapat na palapag. Sa pasukan ng ikalimang palapag, mayroong isang metal na pinto, at sa harap ng metal na pinto ay nakatayo ang dalawang men in black, tulad ng mga Diyos ng pinto. Ang kanilang mga ekspresyon ay malamig at seryoso, at ang kanilang mga baywang ay nakaumbok. Halatang may dalang baril or something. Anong ginagawa mo? Tanong ng isa sa pintuan ng God Armors. Ako ang waiter, Maso. Nakipag-ugnayan ako sa isang malaking kliyente at gusto kong makita si Kuya Darwin. Pwede mo ba akong tulungang ipaalam sa kanya? Sabi ng Martillo. Tumango si Jules at sinipat ang katawan ni Terence bago bumaling sa mga lalaking Shenyi, manatili ka rito at alagaan sila. Papasok ako at magsusumbong kay Kuya Darwin. Sige, sabi niya. Tumango si Jules.
Pagkaalis ni God Jules, binigyan ng martilyo si Terence ng nakakapanatag na tingin. Don't worry, Brother Natoy. I'll sure you a satisfactory price this time. Kung gayon. Sana nga, medyo, hindi kumbinsido, si Terence sa nangyari, hindi siya makapaniwala na makukuha ni Chewie ang isang bagay na napakamura. Nang makita ang ekspresyon ni Terence, walang sinabi ang martilyo. Nang pumunta sila sa opisina ng amo mamaya, natural nilang makikita ang mga kahon ng puting harina. Kapag nasa harapan na nila ang mga paninda, hindi ito magdududa ni Terence. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang sandata ng Diyos ng pinto at sinabi sa martilyo, wala na si Kuya Darwin ngayon. Maaari kang pumasok, ngunit kailangan mo muna siyang hanapin. Walang problema. Tiningnan ni Chewie si Terence, kailangan na makipagtulungan. Oh! Tumanggo si Terence bilang pagsang-ayon. Lumapit ang Door Jules at maingat na hinanap ang katawan ni Terence. Wala siyang anumang hinala sa langit at lupang lambat ni Terence dahil akala niya ay isa lamang itong normal na lambat, ngunit nakasimangot siya sa kahon ng mga pilak na karayom. Ano ito? Ito ay para sa acupuncture, ngumiti si Terence. Minsan, kapag nagsimula ang iyong pagkagumon sa droga sa labas, matututo ka ng acupuncture mula sa isang tao. Maaari nitong pansamantalang sugpuin ang pagkalulong sa droga. Tumanggo si Jules, ngunit natural, hindi niya akalain na magagamit ni Terence ang mga karayom bilang sandata. Wala siyang hinala at ibinalik ang mga ito kay Terence. Tama na, pasok ka na. Walang pakialam na sabi ni Jules. Tere na Brother Natoy. Nakangiting sinalubong ni Hammer si Terence nang pumasok siya sa ikalimang palapag kasama si Terence. Ang ikalimang palapag ng basement ay sapat na maluho upang hindi makapagsalita ang isa, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Terence. Ito dapat ang opisina ng mga pangunahing miyembro ng Conch Bar, at ang mga normal na tao ay hindi madaling pumupunta rito. At halatang kanina pa nandito si Martilyo, at pamilyar sa sitwasyon dito. 2316. Dinala ng maso si Terence hanggang sa dulo ng koridor, at dumating sila sa isang silid. Brother Natoy, ito ang lugar? Ang opisina ng amo ng aming bar, Kuya Darwin. Kumunat ang noo ni Terence. Sige Kuya Darwin di ba? Tatandaan ko yon. Bahagyang ngumiti ang maso at kumatok sa pinto. Hindi nagtagal ay nagmula sa loob ang malalim at malakas na boses ni Brother Darwin, pakipasok. Itinulak ni Mallet ang pinto at pinona si Terence. Sinundan niya si Terence sa opisina ni Darwin. Gayunpaman, sa sandaling pumasok siya, binigyan niya ng malaking pagkabigla ang maso. Nakatutok ang baril sa noo ni Terence. Ang may hawak ng pistola ay isa sa mga bodyguard ni Kuya Darwin, pangalawang bingi. Kuya Darwin, Kuya Bingi, ano ang ibig sabihin nito? Napatingin si Mallet kay Kuya Darwin na nakaupo sa likod ng desk ng opisina ng may takot at kaba at nag-aalangan na nagtanong. Si Terence naman ay may gulat na ekspresyon sa mukha na para bang hindi niya alam ang gagawin. Gayunpaman, si Terence ay lihim na nag-iisip sa kanyang puso. Ano ang ibig sabihin nitong kapatid na si Darwin? Sinusubukan ba niya siya, o ibinigay niya ang kanyang sarili para sa isang bagay na nagtulak sa kanya na gawin ang ginagawa niya ngayon? Bago pumasok sa opisina ni Darwin Bro, nagpadala ng warning signal si Jade ni Terence nang kumatok ang maso sa pinto. Ito ang dahilan kung bakit nakasimangot si Terence. Ang babala ay hindi malakas, ngunit ito ay nagpapahiwatig na may panganib sa loob. Sa katunayan, ito ay isang piraso ng cake para kay Terence upang dodge ang pangalawang bingi ng baril at pagkatapos ay patayin siya gamit ang isang backhand. Gayunpaman, hindi iyon ginawa ni Terence dahil hindi siya sigurado kung sinusubok lang siya o pinaghihinalaan siya ni Kuya Darwin. Boss Darwin, you guys. Mukhang hindi ito ang paraan para tretuhin ang mga bisita, tama ba? Parang kagagaling lang ni Terence sa gulat ang kanyang ekspresyon ay parang gulat at galit, ngunit hindi sigurado ang kanyang tono. Mallet, anong nangyayari? Hindi naman sinusubukan ng bar mo na ay backstab ako, di ba? Pero hindi ako natatakot na sabihin sa'yo na ganito lang kalaki ang pera ko, at isa lang akong errand boy sa gang ko.
If you want to extort money from me, you want to extort. Brother Natoy, huwag kang masyadong excited. Magtanong muna ako. Mabilis na inaliw ng martilyo si Terence at tumingin kay Darwin bro na may mapait na mukha, Kuya Darwin, ikaw. Si Brother Natoy ay mula sa isang gang sa ibang bansa, at siya ang namamahala sa pagbili ng puting harina. Isa siyang malaking customer. Malaking kliyente. Kurba ang mga labi ni Darwin bro sa isang mapaglarong ngiti habang kinukusot niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Terence. Walang pakialam na tanong niya, sabihin mo sa akin, sino ka, at ano ang gusto mong gawin dito? What do you mean by who am I? Hindi mo ba alam ang identity ko? Sumimangot si Terence, plus, I didn't come here for anything. Si Choi ang nagdala sa akin dito. Sa tingin mo ba makakarating ako kung hindi siya? Huwag kang magpatalo, limitado ang pasensya ko. Pinutol ni Kuya Darwin si Terence na may malamig na huwag mo kaming pretuhin na parang mga tanga. Miyembro ka ba ng isang gang sa ibang bansa? Nandito ka para bumili ng droga. Nagkataon lang, sa tingin mo ba napakaswerte mo? Kuya Darwin, ang isang prangka na tao ay hindi gumagamit ng mga insinuations. With all due respect, I don't understand what you mean. Kung ayaw mong magnegosyo, hindi kita pipilitin. Kung ang negosyo ay hindi magawa, kung gayon ang kabaitan at katwiran ay umiiral pa rin. Ngunit ano nga ba ang ibig mong sabihin sa mga salitang ito na hindi magkatugma? Malungkot na sinabi ni Terence, nandito ako para magsaya. Sinabi ng martilyo na may murang mga bilihin dito, kaya pumunta ako upang tingnan. Ngunit tinutukan mo ako ng baril sa sandaling pumasok ka. Hindi mo ako tinatanggap, kaya hindi mo na ako kailangang hayaang sumama. Ang galing mo magsalita. Pero sa tingin mo maniniwala ako sa'yo. Tumingin si Brother Darwin kay Terence nang mapanukso at umiling, kalimutan mo na, dahil ayaw mong sabihin, pangalawang bingi, paalisin mo na siya. Dahil pumunta ka na rito, huwag kang umalis. Kada. Narinig ni Terence ang tunog ng bala at alam niyang hindi siya sinusubukang takutin ni Darwin bro. Papatayin niya talaga siya. Hindi alam ni Terence kung ano ang nangyari, ngunit hindi siya maaaring umupo na lamang at walang magawa. Mabilis na nagunat ang kanang kamay niya at inagaw ang baril sa kamay ng pangalawang bingi. Pagkatapos, sinundan niya ng putok at binasag ang puwitan ng baril sa noo ng pangalawang bingi. Napasigaw sa sakit ang pangalawang bingi at nahulog. Ito. Nakita ng martilyo ang pagbabago sa kanyang harapan at medyo nataranta. Nagmamadali ka bang gumawa ng galaw? Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Kuya Darwin habang sarkastikong sinabi. Hindi kaya kung gusto akong patayin ng mga tao mo, maupo na lang ako dito at maghintay sa kamatayan. Sabi ni Terence na nakahawak pa rin sa kanyang huling pag-asa. Hindi ko alam kung paano kita nasaktan, pero dahil ayaw kong magnegosyo, kaya wala akong masabi. Magkahiwalay na tayo ng landas, kaya mahihirapan ako kay Kuya Darwin para paalisin ako. Haha. Narinig ni Darwin ang mga salita ni Terence at tumawa na parang nanunood ng performance ng clown. Tanong niya ng may interes, tapos ka na ba? Anong ibig mong sabihin dyan? Kumunat ang noo ni Terence. Mukhang sigurado itong si Darwin na hindi siya dayuhang miyembro ng gang na naghahanap ng paninda. Nagtataka ka ba kung saan mo binigay ang sarili mo? Walang pakialam na sabi ni Brother Darwin, sa totoo lang, mula umpisa hanggang sa huli, maganda ang ginawa mo. Walang kapintasan ang pinag-uusapan. Nakita rin ng mga security guards natin dito ang eksena ng pag-inom mo ng puting pulbos. Masasabing walang kapintasan ang performance mo. Gayunpaman, wala rito ang kahinaan mo, kundi ang mga salitang sinabi mo. Anong sinabi ko? Tanong ni Terence. Ano, umamin ka? Ngumisi si Kuya Darwin. So what if I admit it? Don't think that you can scare me with just a few armed men. Terence crumpled the gun on his hand into a metal ball and threw it on the ground with a loud, putok. Hehe. Muling tumawa si Kuya Darwin at sinimulang i-channel ang kanyang chi. Kaagad, ang kanyang lakas bilang isang mystic late face peak ay ganap na nahayag. Ikaw ay isang magsasaka. Nagulat si Terence.
Hindi niya sinuri noon ang lakas ni Darwin dahil naisip niyang hindi dapat master ang amo ng isang bar. Kahit na ang pangalawang in command ng Pulang Kabibe ay hindi isang master. Ang kalbo na lobo ay hindi rin isang master, at ipinalagay ni Terence na walang maraming master sa Pulang Kabibe. Ang ikinagulat niya ay ang may-ari ng bar ay isang Mystic Late Face Peak. Kung hindi ako cultivator, pwede ba ako dito? Ngumiti si Kuya Darwin at sinabing, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo. Ang mga nasasakupan ko ay nakikipag-ugnayan lamang sa mga ordinaryong tao. Ako mismo ang lalaban sa mga marunong sa martial arts. Bata, medyo malakas ka, pero sa tingin ko golden class ka lang, kaya payo ko wag kang mamatay. 2317. Si Terence ay hindi nagpakita ng kanyang lakas. Ginamit lang niya ang lakas ng kanyang pulso upang gawing ball ang bakal ang pangalawang bingi ng sibat, kaya ayon sa pagbabawas ni Darwin Bro, si Terence ay dapat nasa antas ng golden class na physical practitioner. Minamaliit kita. To be honest, hindi akalain ni Terence na magkakaroon ng mystic sa conch bar. Gayunpaman, ang mga sekta at noble na mga bahay ang naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ni Terence. Naisip niya na ang mga pinuno ay pawang mga martial arts masters, at dahil ang unang master ay nahuli ni Thomas, malamang na hindi siya masyadong malakas. Alam din ni Terence na ang pangalawang master ay hindi masyadong malakas. Ang Death Warrior, sa kabilang banda, ay may kakayahan, ngunit siya ay wala sa mga mata ni Terence. Iyon ang dahilan kung bakit nagkamali si Terence at nakalimutan na ang isang leader ng gang ay maaaring hindi isang practitioner. Ang hierarchy sa loob ng isang gang ay iba sa mga aristokratikong pamilya at sekta. Ang kanilang pinuno ay maaaring isang walang awa na tao na maaaring magplano ng mga estratehiya o isang matalinong tao na may mahusay na karunungan. Ganoon din sa mga firewolves, isang ibon si Jerwin, at ang alam lang niya ay gumawa ng maruming trabaho para kumita ng pera, ngunit mayroon siyang grupo ng mga master sa ilalim ng kanyang utos. Umamin ka na sa wakas. Hindi ka naman mangangalakal, di ba? Si Brother Darwin ay may hitsura ng tagumpay sa kanyang mga kamay. Sabihin mo sa akin, bakit ka pumunta dito? Sino ang nag-utos sa iyo? I can tell you, but I want to know, paano mo nalaman na hindi ako drug dealer? Nagtataka si Terence. Naalala lang ni Terence ang buong proseso ng pagdating niya sa conch bar. Mula sa pangingisda hanggang sa pagkuha ng ecstasy at puting pansit, lahat ay halos magkatulad. Walang mga bahid sa lahat. Pati si Otedi na, nakipagkalakalan, sa kanya ay kinuha ni Thomas, at nahuli din ang kalbong lobo na pamilyar sa kanya. Wala man lang ebidensya. Kahit mag-imbestiga si Kuya Darwin, wala siyang mahanap sa Otedi. Kaya labis na nalito si Yang Ming. Actually, nagkamali ka. Hindi naman malaki, pero hindi rin maliit. Walang itinago si Darwin Bro, binibigyang kasiyahan ang pagkamausisan ni Terence, ang bayan ng Rockland ay isa rin sa pinakamalaking kuta ng mga Pulang Kabibe. Mas malaki pa ito sa kuta sa Chingram City. Paanong hindi mo mahahanap ang supply doon? Bakit mo naman nasabi? Kumunat ang noo ni Terence. Sa bayan ng Rockland, kung pupunta ka sa kahit saang bar o nightclub, o kahit inn or restaurant, hayagang sabihin mo na gusto mo ng puting harina. May magbebenta sa iyo. Hindi ka ba makahanap ng source? Sarcastic na tinignan ni Darwin Bro si Terence, ito ay isang maliit na bayan na walang pakialam. Ito ay ganap na kontrolado ng 2 gang at 3 pamilya. Kung gusto mong makahanap ng pagmumula ng puting pansit doon, sabihin mo lang at may magdadala sa iyo sa aming Red Conch headquarters. Bakit pumunta dito? I see. Nagpakawala ng mahabang hininga si Terence. Tila maaaring magkamali ang matalinong tao. Hindi ito naisip ni Terence noon pa. Sa katunayan, tulad ng sinabi ni Kuya Darwin, sa sitwasyon sa bayan ng Rockland, isang salita na lamang kung gusto niyang bumili ng puting pansit. Bakit kailangan niyang pumunta dito? Sige, naalis ko na ang lahat ng iyong pagdududa. Maaari mong sabihin sa akin kung saan ka nanggaling, at hahayaan kitang mamatay ng mabilis. Sabi ni Kuya Darwin. Patay. Hindi ko naisip ang tungkol dito.
Kinawayway ni Terence ang kanyang kamay at pinatay ang martilyo. Hindi niya gusto ang mga taong mula sa pulang kabibe, ngunit ang hanggal na martilyo ang nagdala sa kanya dito. Hindi gustong patayin ni Terence ang asno kapag tapos na ito, kaya napatumba na lamang niya ito. Naglakas loob ka pa ring kumilos dito. Hindi makapaniwalang tumingin si Darwin bro kay Terence. Kalokohan, kung hindi ako naglakas loob na kumilos, hindi ko hahayaang dalhin ako dito ng martilyo. Tumingin si Terence kay Darwin bro na parang tulala. Bagamat matalino ka para makita ang pagkatao ko, hindi kita kayang bitawan dahil lang sa matalino ka. Naiinis ako sa mga tulad mo na mukhang mas matalino sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Kuya Darwin. Hindi niya maintindihan kung bakit ang brat na ito sa kanyang harapan ay naglakas loob pa ring magsabi ng mga ganoong salita pagkatapos niyang ipakita ang kanyang lakas. Hindi kaya siya natatakot sa kanya. Hindi, isa siyang mystic late face peak. Magagawa niya ang anumang gusto niya sa karaniwang mundo. In fact, my purpose was to have Mallet bring me here. Since nandito na ako, it doesn't matter if you see through my identity or not. At most, mas madali mo akong kunin na makita ang boss mo. Ngayon, I have to put in some effort to force you to take me to see your boss willingly. Halos pareho lang ang resulta. Sabi ni Terence sabay kibot ng balikat. Anak, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mystic late face peak? Si kapatid na Darwin ay hindi kailanman minamalas ng ganito mula nang siya ay umalis sa Dow. Kahit na ang pinuno ng karaniwang bahay na si York, si Leon, ay magalang natatawagin siyang kapatid na Darwin. Ngunit dapat malaman ng isa na ang si Leon ay isang mystic late face peak tulad niya. May alam ako. Sabi ni Terence. Naglakas loob ka pa ring sabihin yan kahit alam mo na. Bagong panganak ka palang guya, hindi ba? Alam mo bang pati ang punong bahay York, si Leon, ay tinatawag akong kapatid na Darwin kapag nakita niya ako. Naramdaman ni Darwin bro na kahit na kaya niyang patayin si Terence, hindi maganda sa pakiramdam na minamaliit siya ni Terence. Bago niya patayin si Terence, kailangan niyang ipaalam kay Terence kung anong uri siya ng mataas at makapangyarihang pag-iral. Naku, magkapatid pala kayo sa matandang iyon si Leon, close talaga kayo. Tanong ni Terence. Oo naman. Huwag mong ibahin ang topic. Sinasabi ko lang sa iyo ang pagkakaiba ng mystic at golden. Pinandilatan ni Darwin si Terence. Dahil magkapatid kayo ni Leon, huwag kang mag-alala malapit mo na siyang makasama, at matutuwa siyang makita kang ipinadala sa kanya. Nakangiti si Terence, ngunit handa siyang patayin siya. Ang lalaking ito ay kasama ni Leon, kaya hindi siya maaaring maging isang mabuting tao. Ang pagkamatay ng pangolin ay malamang na may kaugnayan din sa kanya, kaya si Darwin ay isang patay na tao sa puso ni Terence. Sino ka? Nanlamig ang mga mata ni Darwin. Natural, naintindihan niya ang pahiwatig ni Terence na patay na si Leon, alam niya iyon. Paano nalaman ng binatang ito na nawasak ang common house na si York? May kaugnayan kaya ito sa kanya? Ang kalaban ng iyong pulang kabibe. Sabi ni Terence. Forget it. Since hindi mo sasabihin, then don't ever say it. Habang nagsasalita si Kuya Darwin, ang lakas ng tunay na chi sa kanyang buong katawan ay biglang lumakas at agad na pinakawalan sa sukdulan nito. 2,318. Tumalon siya mula sa kanyang upuan at sinuntok si Terence. Wala siyang pakialam kung sino si Terence o kung ano ang pakay niya kailangan niyang mamatay. Napakaraming tao ang namatay sa ilalim ng kanyang kamao, at imposible para sa kapatid na Darwin na magtanong tungkol sa pagkakakilanlan at layunin ng bawat isa sa kanila. Bang! Nagkaroon ng malakas na putok, na sinundan ng matinding hiyaw. Ang sumigaw ay hindi si Terence, kundi si Darwin bro. Tatama na sana ang kamao ni Darwin bro sa dibdib ni Terence nang makaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang tiyan. Kaagad pagkatapos, hindi maipaliwanag na lumipad palabas ang kanyang katawan at bumagsak pabalik sa upuan ng opisina na para bang nire-replay niya ang eksenang tumalon siya mula sa upuan sa opisina. Buti na lang nahulog siya kaya ang lakas ng puwersa.
Sa pamamagitan ng isang plop na bali ng malakas na pag-urong ang panimulang pangga ng upuan sa opisina, at ang panimulang pangga na lumipad palabas ay direktang sumabog sa anus ni Kuya Darwin. OWW. Si Kuya Darwin ay nagpakawala ng isa pang nakakadugo na sigaw at lumuhad sa lupa. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Medyo natahimik si Terence. Malas talaga itong si Darwin bro. Gusto lang niya itong sipain pabalik para makipagtulungan siya, ngunit ang panimulang pangga ng swivel chair ay sumabog at sumabog ang kanyang puwet. Ikaw. Anong klaseng eksperto ka? Ang isang kamay ni Darwin bro ay nasa kanyang tiyan at ang isa ay nasa kanyang puwitan habang nakatingin siya kay Terence sa takot. Sa sandaling ito, kahit isang tulala ay mauunawaan na si Terence ay mas malakas kaysa sa kanya. Kung hindi sana siya pinalipad ng isang sipa. Hindi lang niya alam kung gaano kalakas si Terence. Hindi sinagot ni Terence ang tanong ngunit nagtanong pabalik, saan ang headquarters ng Red Conch? Patayin mo na lang ako. Huwag mo na nga akong isipin na may makuha pa sa akin. Alam ni Darwin bro na wala siyang magagawa kay Terence, kaya hindi na niya sinubukan pang lumaban. Kahit na mas mataas ng isang ranggo si Terence, mas malakas pa rin siya sa kanya, lalo na kapag nasugatan siya. Hindi siya kalaban ni Terence. At ang pagtataksil sa pulang kabibe ay magiging isang nakakatakot na bangungot. Pakiramdam ni kapatid na Darwin ay nakakatakot sa pag-iisip lamang tungkol dito. Ganun ba? Nanlamig ang mga mata ni Terence, hindi ko talaga gusto kayong mga pulang kabibe, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging masyadong malupit. Hindi ako kadalasang gumagamit ng ganitong uri ng malupit na panlilinlang, ngunit kayo ay isang exception. Ang mga salita ni Terence ay nagpanginag kay Darwin bro. Alam niyang pahihirapan siya ni Terence para makuha ang impormasyong gusto niya, ngunit sa pag-iisip tungkol sa mga kahihinatnan ng pagtataksil sa pulang kabibe, nagngangalit si Darwin bro at bumantong hininga, kung gusto mo akong patayin o putulin, gawin mo ang gusto mo. Kung gusto mong makuha ang anumang bagay mula sa akin, hindi mo kailangang sayangin ang iyong enerhiya. Nako, sana matigas ang ulo mo mamaya. Huwag kang magsisi. Walang sinabi si Terence. Bahagyang gumalaw ang kanyang kanang kamay at ilang pilak na karayom ang dumausda sa kanyang kamay. Casual niyang itinaas ang kanyang kamay at ipinasok ang mga pilak na karayom sa katawan ni Darwin bro. Si Darwin bro ay isang mestiko at pinuprotektahan siya ni Chi, ngunit siya ay nasugatan at handa ng mamatay. Hindi siya gumamit ng anumang chi para protektahan ang kanyang sarili. Sa ganang kanya, mas mataas ang level ni Terence kaysa sa kanya, kaya kahit sinubukan niyang protektahan ang sarili, madaling masira ni Terence ang kanyang chi. Dagdag pa, mas mabuting hayaan siyang patayin ni Terence kaysa ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang purong chi. Ngunit hindi niya inaasahan na si Terence ay walang balak na patayin siya. Kung mayroon siyang purong chi para protektahan ang kanyang katawan, napakahirap para sa mga silver na karayom ni Terence na tumusok sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya gumamit ng purong chi para protektahan ang kanyang katawan, na naging madali para kay Terence. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Terence, ngunit alam niyang gusto siya nitong pahirapan. Nanatiling tikom ang bibig ni Kuya Darwin at hindi umimik. Gusto lang niyang hayaan ang sarili niyang maging abala. Gayunpaman, sa susunod na sandali, napagtanto niya na may mali dahil ang sumunod na nangyari ay nagparamdam sa kanya ng labis na sakit na gusto niyang mamatay. Ouch! Biglang nagpakawala ng matinis na sigaw si Kuya Darwin mula sa mahigpit niyang nakasaradong ngipin. Pagkatapos, gumulong-gulong siya sa lupa. Pakiramdam niya ay may hindi mabilang na mga langgam na kumakagat sa kanyang balat sa kanyang katawan. Patuloy silang kumagat at nagpupunit. Hindi makagalaw ang kanyang mga kamay, at hindi niya mapigilan ang pangangati. Nagpaikot-ikot lang siya sa lupa para maibsan ang sakit. Ang mga mesa, upuan, vase, magazine racks, at iba pang bagay sa opisina ay natambo lahat ng gamulong na katawan ni Kuya Darwin. Ang pakiramdam na ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na sakit na nais niyang mamatay na siya. Ano ang nangyayari? Nilason ba siya ni Terence? May lason sa karayom. Sa pag-iisip nito, gusto ni Kuya Darwin na igulong ang mga pilak na karayom sa kanyang katawan.
Gayunpaman, nagtagumpay siya. Ang mga pilak na karayom ay gamulong din, ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay hindi nabawasan. Sa puntong ito, sa wakas ay naunawaan na ni Kuya Darwin ang ibig sabihin ng hindi pagsisihan. Sa sandaling ito, siya ay nabubuhay na mas masahol pa sa kamatayan. Nagpagulong-gulong siya sa lupa, ngunit hindi ito epektibo. Umiyak siya at umiyak sa sakit. Masyado kang maingay. Sumimangot si Terence at ikinaway ang kanyang kamay. Isa pang pilak na karayom ang lumipad at tumusok sa mute acupuncture point ni Darwin Bro. Hindi na siya makagawa ng ingay. Kahit masakit siya, puro, hehe, lang ang nagagawa niya. Ang acupuncture ay isang bagay na itinuro sa kanya ng master ni Terence noon. Maaari siyang gumamit ng mga pilak na karayom o mga daliri, ngunit ito ay isang galaw na maaaring magdulot ng matinding sakit sa kanyang mga kaaway. Bihira itong gamitin ni Terence sa mga taong kinaiinisan lang niya kaya susubukan niya ito sa kanila. Sa sandaling ito, ang puso ni kapatid na Darwin ay napuno ng takot. Hindi na kailangang pag-usapan ang pisikal na sakit, ngunit ang sakit sa isip sa sandaling ito ay nagpasindak sa kanya. Hindi lamang siya labis na hindi komportable, ngunit hindi siya makagawa ng kahit isang tunog. Sino itong taong nasa harapan niya? Mayroon ba talaga siyang paraan? Kaaway daw niya ang pulang kabibe, pero ang pulang kabibe ay walang kaaway. Sa ibabaw, ang mga pulang kabibe at ang Firewolf Gang ay magkasalungat sa isa't isa, ngunit iyon ay nasa ibabaw lamang. Alam ng isang maliit na pinuno tulad ni Kuya Darwin ang katotohanan. Ang mga pulang kabibe at ang Firewolf Gang ay talagang magkapareho ang lahi. Pareho silang puwersa na itinatag ng parehong boss sa likod ng mga eksena. Siya kaya ay mula sa Supernatural Investigation Bureau. Ang tanging kaaway na naiisip ni Kuya Darwin na may masamang relasyon sa pulang kabibe ay ang Supernatural Investigation Bureau. Gayunpaman, kailan lumitaw ang gayong walang awa na tao sa Supernatural na Investigation Bureau? Hindi kaya masyadong mahina ang intelligence system ng guild niya. Ngunit ano man ang mangyari, kahit papaano, si kapatid na Darwin ay nabubuhay na ngayon ng mas masahol pa sa kamatayan. Gusto niyang patayin siya ni Terence, para wakasan siya. Gusto pa niyang wakasan ang sariling buhay, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay o makapagsalita. Hindi siya maaaring mamatay kahit na gusto niya. Sinabi ni Terence na umaasa siyang hindi niya ito pagsisisihan, ngunit sa sandaling ito, talagang pinagsisihan niya ito. Sobrang sakit, gusto na niyang mamatay. Gayunpaman, tila nakita ni Terence ang mga iniisip ni Darwin. Muli siyang sumalakay at ang pilak na karayom ay lumipad mula sa kanyang kamay, inalis ang mute acupuncture point ni Darwin. Sa pagkakataong ito, ang nasa gitna ay maaaring gumawa ng tunog at patuloy na sumisigaw. 2,319. So, gusto mo bang ituloy o makipagtulungan sa akin? Ano ang isasagot mo kapag tinanong kita? Mahinang tanong ni Terence. Sisigot ako. Sasagutin ko. Bitawan mo ako, pakiusap ko. Sobrang sakit. Napaungol sa sakit ang nasa gitna. Sige, pero kung hindi ka makikipagtulungan, may mas malupit pa akong ibibigay sa'yo. Kasabay nito, muling iwinagayway ni Terence ang kanyang kanang kamay at naglabas ng ilang pilak na karayom, ibinalik sa dati ang Darwin. Isang mahabang hininga ang pinakawalan ni Kuya Darwin. Ang pamamaraan ni Terence ay halos pumatay sa kanya ngayon, ngunit ngayon ay nakaramdam siya ng di masabi na kalmado, na para bang kagagaling niya sa kamatayan. Pagpunas niya sa noo niya ay nababalot na ito ng pawis. Ang malaimpyernong pagpapahirap na naranasan niya noon ay nagpang-inag sa kanya sa takot, at lubusan niyang kinasusuklaman si Terence. Nakita niya na hindi siya pinigilan ni Terence na panasan ang kanyang pawis pagkatapos na ilabas ang kanyang acupoints, at isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Gusto niyang samantalahin ang sandali ng pagpapahinga ni Terence para magpakamatay. Sa sandaling pumasok sa kanyang isipan ang matapang na ideyang ito, agad itong isinagawa ni Kuya Darwin. Bigla siyang naglabas ng isang napakagandang maliit na pistola mula sa kanyang katawan at binaril ang sarili sa templo. Bang! Ang pamilyar na putok ng baril ay hindi dumating, ngunit ang malakas na putok ay si Terence na tumapak sa kanang kamay ni Darwin Bro.
Ang kanang palad ni Darwin bro at ang baril sa kanyang kamay ay dinurog ni Terence. Mukhang kulang ang saya mo. How was it? Again. Malamig na tiningnan ni Terence si Darwin bro at itinaas ang paa. Napatingin si Darwin sa kanyang palad na naging tumpok ng laman at dugo. Gusto niyang umiyak, ngunit walang luhang lumalabas. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi kaysa sa sakit sa kanyang kamay. Isa siyang Mystic Late Phase Peak Master, at sa teorya, ang bilis niya sa paglabas ng kanyang baril ay sapat na mabilis, ngunit nadudurog pa rin ni Terence ang kanyang palad ng isang hakbang sa unahan niya. Nakaramdam ito ng matinding pagkatalo kay Darwin. Natalo siya, natalo na siya. Napabuntong hininga si Darwin bro. Ang taong nasa harapan niya ay hindi niya kayang labanan at paglaruan. Kung ayaw niyang magdusa, kailangan niyang makipagtulungan kay Terence. Kung hindi, ang ganitong uri ng sakit ay maaaring maulit. Anong gusto mong malaman? Makikipagtulungan ako sa'yo. Gayunpaman, mangyaring patayin mo ako pagkatapos mong makuha ang gusto mong malaman, sabi ni Kuya Darwin. Oh! Tumigil si Terence. Nakakatuwa talaga itong Darwin bro. Gusto ng ibang tao na mabuhay pagkatapos makipagtulungan, ngunit gusto niyang mamatay pagkatapos makipagtulungan. Ito ay talagang nakapagtataka. Kahit na sabihin ko ito, hindi ako bibitawan ng pulang kabibe. Kaya patayin mo na lang ako. Paliwanag ni Darwin bro nang makita niya ang ekspresyon ni Terence at alam niya kung ano ang iniisip niya. Ano ang pinangangasiwaan mo sa Red Conch Gang? Ilang tao ang Red Conch sa headquarters nito sa Chingram City? Bukod sa iyo, ilan ang mga magsasaka? Tanong ni Terence sa isang hininga. You can see what I'm in charge of at Red Conch. It's this bar. I'm in charge of receiving customers who come here to get their goods. I'm actually a big drug lord. Matapat na sabi ni Brother Darwin, kung gaano karaming tao ang nasa pulang kabibe, mahirap tansyahin. May mga pangunahing miyembro at peripheral na miyembro. Nakita mo. Si Mallet ay isang peripheral na miyembro. Hindi ko na binibilang ang bilang na ito. Tungkol sa iba pang paglilinang, bagaman ako ay itinuturing na isang pangunahing figure sa pulang kabibe, hindi ko alam kung gaano karami ang mga cultivator. Hindi mo talaga alam. Kumunat ang noo ni Terence at tumingin kay Darwin bro, kung iba ang sasabihin mo, maniniwala ako sa iyo. Pero kung sasabihin mong hindi mabilang ang mga magsasaka, naniniwala ka ba? Ikaw mismo ay isang cultivator, at medyo malakas ka sa ganyan. Hindi ka ba kadalasang nakikipagsapalaran sa iba pang mga magsasaka sa gang? Well, actually, ang third in charge ng ating Chingram City branch ay isa ring cultivator. Talagang mapaparusahan ako kapag isiniwalat ko ito, walang magawang sabi ni Kuya Darwin. Ngunit dahil mamamatay ako sa alinmang paraan, sasabihin ko na lang sa iyo. Ano ang lakas niya? Nagulat si Terence. Hindi niya inaasahan na ang ikatlong ulo ng pulang kabibe ay isang practitioner. Hindi niya alam ang tungkol dito dati. Earth Class Late Phase Peak. Kung gusto mo siyang guluhin, ipapayo ko sa'yo na kalimutan mo na. Mas malakas ka sa akin, pero sa tingin ko, Earth Class ka lang early phase or mid phase hindi masyadong mataas. You're no match for the third master, sabi ni Kuya Darwin. Ang ikatlong master ay isang Earth Class Late Phase Peak. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas ang third in charge. Tila itinatago ng pulang kabibe ang tunay nitong lakas. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, ang pulang kabibe at ang Firewolf Gang ay konektado, kaya makatwiran para sa kanila na magkaroon ng Earth Class Late Phase Peak. Nasaan ang iba? Tanong ni Terence. Mayroong dalawang Mystic Late Phase Peak tulad ko, one Earth Class Early Phase, at ang pangatlong Master's Master ay Sky Class, ngunit wala siya rito. Dahil pinili na ni Kuya Darwin na sabihin ito, natural na hindi siya magpipigil at sabihin ang lahat ng ito sa isang hininga. Very good, dalhin mo ako sa Red Conch headquarters mo at sabihin mo sa kanila na customer ako dito para sa negosyo. Pero huwag mo nang subukang gumawa ng kahit anong trick, o ipaparamdam ko sa'yo na kasing ganda ng ginawa mo ngayon. Sabi ni Terence. Hindi, dapat mo na lang akong patayin.
Magiging mahirap kung hindi ako mamamatay pagkatapos kong umalis. Umiling si Darwin, tinatanggihan ang mungkahi ni Terence, nangako ka sa akin na bibigyan mo ako ng mabilis na kamatayan pagkatapos kong sabihin ang lahat ng ito. Sumimangot si Terence, you might not die if you go with me. Ganun ka ba ka-confident sa third head? Sa tingin mo hindi ako kalaban niya? Siya ay isang Earth class late phase peak maliban kung ikaw ay isang Sky class, walang paraan na ikaw ang kanyang kapareha. Umiling si Brother Darwin na may determinadong tingin. Hindi ba mas maganda yon? Kung papatayin mo ako, sasabihin mo na napilitan ka. Pwede mong sabihin kung ano ang gusto mo, di ba? Nagtataka si Terence kay Darwin, sa pinakamasama, mamamatay lang ako. Mas masakit pa ba ito kaysa dati? Mas masakit. Hindi ko alam kung masakit o hindi, ngunit ang mga nagtaksil sa Pulang Kabibe ay nauwi sa sobrang kahabag-habag. Lahat sila ay dinala para makipagdroga sa mga bihag. Umiling si Kuya Darwin. Nakita ko na ang mga traidor at bihag na iyon. Mas masahol pa sa kamatayan ang buhay nila. Captive. What did you just say? Iyong Redcon case ginamit ang mga bihag para gumawa ng droga. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence, tulad ng isang taong nalulunod na humahawak sa isang straw na nagel iligtas buhay. Sinaman niya ng tingin si Darwin bro, talaga. 2,320. Siyempre totoo. Walang itinago si Darwin bro kay Terence, pero curious siya sa reaksyon ni Terence, bakit ka excited? Nakita mo na rin ang mga bilanggo at taksil na gumagawa ng droga. Huminga ng malalim si Terence, pinakalma ang sarili. Saan nanggaling ang mga bihag na iyon? Ang mga taong laban sa amin na mga Red Conch ay mula sa mga magkasalungat na gang, mersenaryong organisasyon, at mga taong katulad mo. Siyempre, napakakapangyarihan mo, kaya imposibleng mahuli ka. Nagbibigay lang ako ng halimbawa. Sabi ni Brother Darwin. Nakita mo na ang mga bihag na iyon. Nasaan sila? Bakit mo nasabi na mas mabuting mamatay kaysa mabuhay? Ang puso ni Terence ay napuno ng pananabik. Ang panggalan. Baka hindi patay. Kung hindi nakita ni Harold ang kanyang bangkay, malamang nabihag siya ng Pulang Kabibe. Ngayong narinig na niya ang sinabi ni Darwin bro, mas malamang kailangan nila ng isang taong gumawa ng droga para sa kanila. Ang mga bihag na iyon ay orihinal na nasa isang sikretong base malapit sa Golden Triangle. Gayunpaman, narinig ko na sila ay sinalakay at lumayo. Hindi ko alam kung saan sila lumipat ngayon. Ito ang sikreto ng Pulang Kabibe. Sa palagay ko kahit ang ikatlong ulo ay hindi alam. Sabi ni Kuya Darwin. Kung gayon paano mo nalaman? Kumunat ang noo ni Terence, sinusubukang tingnan kung nagsisinungaling si Darwin bro. Dati akong namamahala sa pagpapanatili sa mga taong ito sa kustodiya. Sabi ni Brother Darwin. Gayunpaman, sa kalaunan ay ipinadala siya dito upang pangasiwaan ang mga bagay. Maaari itong ituring na isang promosyon, ngunit hindi na siya maaaring makipag-ugnayan sa proseso ng pagpino ng mga gamot. So ganun pala. Saka bakit sinasabi nila na life is worse than death? Si Terence ay mas nag-aalala tungkol dito. Mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay. Ang mga taong iyon ay walang sariling pag-iisip. Para bang napalitan ng gamot ang kanilang katawan. Na-transform sila sa pagiging biohuman na marunong lamang magtrabaho. Para silang grupo ng mga puppet na marunong lamang gumawa ng mga bagay ng masunurin. Sabi ni Kuya Darwin. Hindi ko alam kung mayroon silang anumang naiisip kung paano nila ginagawa iyon araw-araw dahil ginagawa ko iyon. Kung ipagkanulo ko ang Pulang Kabibe, magiging ganoon din ako kaysa sa kamatayan, kaya bakit hindi mo na lang ako bigyan ng mabilis na kamatayan at patayin ako ay hindi ko gustong maging ganoong uri ng kalahating tao na kalahating multo na biohuman. Biohumans. Huminga ng malamig si Terence matapos marinig ang mga salita ni Darwin bro. Ang mga bihag at traidor na iyon ay binago lahat sa biohuman. Marunong lang siyang gumawa ng droga at walang iniisip. Sumakit ang puso ni Terence sa balita. Kahit na ang panggalan ay buhay pa, ito ay naging isang biohuman sa ngayon. Makakabalik kaya ito sa normal?
Gayunpaman, alam ni Terence na hindi niya maaaring hayaang maapektuhan ng kanyang emosyon ang malaking larawan. Kinuha niya ang phone niya sa bulsa at binuksan ang isang litrato. Pinalaki niya ang taong nasa larawan at itinaas ang larawan sa harap ng mga mata ni Darwin, dahil ikaw ang namamahala sa Poison Refinery Base, tingnan at tingnan kung ang taong ito ay kabilang sa biohumans. Ang larawan sa kamay ni Terence ay larawan ng pangolin, ipinakita niya ito kay Sayo noon, ngunit sa pagkakataong ito ay inalis niya ang kanyang sarili. Ito. Tiningnan ni Darwin Bro ang larawan sa telepono ni Terence at walang laman na umiling, as you know, there are thousands of biohumans in the base. Paano ako makakapunta sa bawat isa sa kanila? Ako lang ang may pananagutan sa pag-iwas sa lugar na ito mula sa pagsalakay ng mga dayuhang kaaway at hindi matuklasan. Paano ako magkakaroon ng mood na makita ang mga tao? Tumango si Terence. Tama si Darwin Bro. Sa sitwasyon niya noon, hindi niya talaga mapapansin kung ano ang hitsura ng mga biohuman na iyon. Narinig mo na ba kung saan napunta ang Poison Refinery Base? Tanong ni Terence. I'm not sure. After I transferred there was no need to find out. I'm doing well here and I don't want to go back. Sabi ni Kuya Darwin. Totoo ang sinabi ni Kuya Darwin. Ang lugar na ito ay ginugugol araw-araw sa pag-inom at ang Poison Refinery Base ay nakakainip. Sino ang handang bumalik? Dalhin mo ako sa iyong pangatlong amo. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan kapag nakarating na tayo doon, sabi ni Terence. O kaya, maaari kang magtiwala sa akin at ilagay ang iyong taya sa akin. Dadalhin kita pagkatapos kong patayin ang pangatlo na namamahala at ang iba pa, ngunit ikaw ay magiging kababata ko mula ngayon. Ikaw na ang bahala sa pag-coordinate mula sa loob at labas para tulungan akong mahanap ang base. SSSS. Napatalon si Darwin Bro sa gulat. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Terence. Bakit sinabi ni Terence na tiwala siya sa pagpatay sa pangatlo na namamahala? Sky class ba talaga siya? O may trump card ba siya? Sa katunayan, si Terence ay walang gaanong tiwala. Sinabi niya ito bilang isang sugal. Buti na lang kunin si Kuya Darwin at umalis pagkatapos na tanggalin ang third in charge at ang iba pa, pero kung hindi siya ang kalaban ng third in charge, may tiwala siyang kaya niyang patayin si Kuya Darwin bago siya tumakbo. Pagkatapos ng lahat, ang pangatlong master ay hindi isang Sky Class Master kahit na hindi siya matalo ni Terence, makakatakas pa rin siya. Dagdag pa, si Terence ay hindi kumpiyansa noon, ngunit pagkatapos na likhain ang Raging Fire 8 Trigram Palm, talagang gusto niyang subukan ang kapangyarihan nito. Maaari niyang gamitin ang Third Master bilang pagsasanay. Nang marinig ang mga kondisyon ni Terence, bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Darwin Bro. Sino ang gugustuhing mamatay kung kaya nila? Sabi nga sa kasabihan, mas mabuting mabuhay kaysa mamatay. Gustong mamatay ni Darwin Bro dahil natatakot siyang gawin siyang buhay na impyerno ng pulang kabibe, ngunit kung magpapatuloy siyang magtrabaho para kay Terence at mapanatili ang kanyang kamalayan, ayaw niyang mamatay. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, sinabi ni Kuya Darwin, ikaw. May kumpiyansa na patayin ang ikatlong ulo. Oo, pero pwedeng magbago ang lahat. Pero bago ako makatakas, papatayin talaga kita. Ayokong mabunyag ang pagkatao ko at ang mga bagay na gusto kong malaman. Alam ko ang mga sikreto mo, at may alam ka rin tungkol sa akin. Sinadya itong sinabi ni Terence para palakasin ang kumpiyansa ni Darwin. Gaya ng inaasahan, naalala ni Darwin Bro ang mukha ni Terence at alam niyang pumunta siya sa pulang kabibe para maghanap ng isang tao. Puno siya ng kumpiyansa. Oo, kahit na malapit nang umalis si Terence, tiyak na papatayin niya ito. Bakit hindi sumugal? Kung hindi namatay si Terence at pinatay ang pulang kabibe, kanino siya magtatrabaho? Sige, susundan kita. Dadalhin kita sa punong tanggapan ng pulang kabibe para magdulot ng gulo, sabi ni Kuya Darwin. Gayunpaman, tumunog ang telepono ni Terence nang malapit na silang umalis ni Darwin. Naisip ni Terence na kakaiba ito, wala namang dapat tumatawag sa kanya, kung tutuusin. Kinuha niya iyon at nakita niyang si Jelay iyon.
Lalo siyang nataranta, ngunit mabilis niya itong pinulot. Anong problema, Jelay? Anong nangyari? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.